Narito kami sa Bari, isa sa pinakamagagandang bayan dito sa Puglia. Ito ay matatagpuan sa southern part of Italy. At bago natin ituloy ang pamamasyal, tayo munang tikman ang kanilang famous street food. At nasa harapan tayo nitong isa sa pinakasikat na street food dito sa Bari, ang Mastro Ciccio. At eto si Mastro Ciccio, isa sa mga sikat na mga chefs dito sa Bari. At 4 o'clock na ng hapon, that's why medyo maiksi na ang pila, pero nakapila pa rin kami. Dahil kadalasan daw dito is inaabot daw ng 1 kilometer ang pila. Every lunchtime daw yan, at kumisan, even sa dinner. So, lika, pasok na tayo. Ito, mga sandwiches nila. Look at that. Very bountiful. Ito sa palaman, no? You know, seafoods. Mga octopus with mozzarella and dried tomatoes. Look at that. Look at that. Ayan. Tikman natin lahat dyan. Ayan sila. Ayan. Ganun din. At ito ang kanilang famous sandwich. Ang octopus sandwich, or ang tawag nila dito ay uul. And this is with salsicha. Wow. Look at that. Spokol. This is their pancit. Sirod lagi. This Upo, ang tawag nila sa sandwich na to. But mind you, ang sarap niya talaga dahil soft ang kanyang octopus. At ang burrata, so creamy and it really melts in your mouth. At yan nga ang in-order ko. Look at this. and this is the Mordi La Puglia. Tikman natin ang kanilang panino al mare. Ayan, look at that. Oh. Meron siyang octopus, then rucola, dried tomatoes, at Actually, mas burrata. marami ito kasi yung binili natin kanina. Yeah, kita mo, murang-mura pa. 11 euro.
Ayan. Ang sarap. Yung octopus niya malambot. Sarap. Masarap siya. And we also have fritura di mare or seafoods fritters. Ayan. At ito ang aming treat sa aming 38th anniversary ng aming wedding. And of course, tinikman din namin ang iba't ibang panserotti dito sa Puglia. At hindi ako masyadong fan dati ng panserotti. Sa akin is okay lang yan. Simple lang siya. Pero nung matikman ko ang panserotti dito sa Puglia, ibang klase, ibang level. Ang sarap niya, guys. At hindi rin namin pinalampas, of course, yung kanilang famous Orecchietti pasta. Orecchietti meaning ears or tenga ang korte niya. So, ayan na. Sasalin na niya. Look at that. Ayan. It is. I think that's a soft mozzarella. This is really mouth-watering. Look at that. Ooh. I-review natin ano bang lasa ng Orecchiette Pugliese. Alam mo, may ginaganan to eh. And even the olive oil here. Head southeast on Via Vito Madrid. Is masarap. Ang kanilang olive oil, ibang taste. And bread. Ito ang scarpetta. Very common ito sa mga Italians, lalong-lalo na kung sarap na sarap sila sa lasa ng sauce ng kanilang pasta. And for the ice cream, this is nocciola or hazelnut. And this is homemade. And that one is
pistachio. Mmm. Sarap din. Really good. Sarap to, sarap. Ibang iba. Very smooth siya. Very creamy. And not so sweet. 1 to 10? Almost 10. 9. At may nakapagsabi sa amin na masarap daw ang flour or harina sa bari or sa pulya. That's why, ang outcome ng kanilang mga breads is masarap nga. And thanks dun sa aming B&B na tinuluyan dahil abundant ang breakfast. Kagaya nito. At susubukan natin ngayon ang iba't ibang pansirote na binili namin sa magkakaibang bakery. So, hindi natapos ang aming pansirote food trip. Kagabi, nakakatikman namin at nasarapan kami doon sa Kapurso. And right now, nandito kami sa Matera at tumikim ulit kami ng another pansirote. At this time, medyo iba ng konti. Mas masarap yung kagabi. Mas masarap yung kagabi. Malayo. Sabi ko nga sa'yo, masarap yun. At nasundan pa uli kinabukasan. This time, sa bari naman. Right now, i-review natin yung mga kinuha natin mga pansirote. Meron tayong pretty and then bake doon sa isang bake shop, and then dito sa another bake shop na merong small at meron uling giant. Tikman muna natin itong first nating pinili. Doon sa ayan. Soft siya and then parang crunchy ang mga gilid-gilid niya. Let's take a bite. Sarap siya. This one, I think kaninang tinikman ko, mas masarap ito. And then, tignan natin yung kanilang laki din. Kanilang bake pansirote. Parang ginawa nila parang ano siya, oh. Para siya ang empanada. Meron din siyang tomatoes and mozzarella. Yun. Masarap yung bread niya. Okay.
Now, ito namang isang bakery. Hindi nila pinainit. So, this one is still warm. Ito naman ay so lonely and cold. Malamig na siya. Tingnan natin. So, ito ang kanyang palaman sa loob. Hindi masyado. Medyo matabang ang tinapay niya. Yung katulad nito, sa kabila. Mas tasty siya. Ito medyo matabang. Tignan natin yung bigger version. Baka mas marami kasing palaman. Baka mas malasa. So, ito rin. Parang tinipid sa palaman. Yan. Tingnan natin. Bland. Bland ang lasa nito. So, dito pa rin ako sa una nating natikman. Masarap. Bibigyan natin to ng 4 stars. Almost perfect. At meron din naman ako dito, dalawang pastit soto. Isang malaki, isang maliit. Tikman muna natin tong big version. Uy, parang meron siyang caramel custard sa loob. Ano pala lasa nun? Then yung kanyang pinaka pastry is medyo crumbly. Nakakauhaw. Siguro 1 out of 10. 6 siya. And this one, yung kung saan ko binili itong tinikman nating baked na panserotti and fried panserotti. Meron din siya. Doon ko rito binili. Tikman natin. Mas masarap siya. Masarap pala doon. Masarap ang mga produkto niya. Yan. Masarap. So, for me, yung sa At narito pa ang kanilang iba't iba pang mga sweet and savory products na talagang maiibigan nyo at babalik-balikan nyo at sigurado mamimiss nyo. At pag nagawi kayo dito sa Puglia, don't forget to taste their street food at iba pa nilang mga pagkain dahil sigurado kung magugustuhan nyo rin ito. So until the next food trip, samahan niyo ulit ako at tikman natin lahat ng masasarap na pagkain ng bawat lugar dito sa Italia. Thanks for watching, guys. Do take care. Stay well. God bless. Bye.